Ang topic po natin this Sunday ay tungkol pa rin sa legacy. I was inspired by Ate Rica's message last Sunday, yung legacy na iniwan ni Asher. Sino si Asher uli? One of the 12 sons of Jacob. So, tayo naman ngayon, pag-aaralan naman natin, 3 anak naman. Okay? Something related to our, parang ganito kasi ang mga Pinoy. Sino yon? The legacy of our children and children's children. Yung pong last song natin na inawit kanina, sino dito iniisip nyo lang sarili nyo? Wala naman, wala. Iniisip natin, di ba, na yung mga anak natin, naku, hindi pa tapos yung mga anak ko, yung apo natin, sana makita ko pa yung apo ko sa tuhod. Sino na may apo dito sa, tuhod, talampakan, naparami yan no? Sino sa inyo ang nakagawa ng family tree? Yung medyo hinanap nyo pa sa lolo't lola nyo yung pinagmulan nyo. Sa school, laging ginagawa yan. Pero meron ba dito na nakita mo na from your ancestors, andon ka, hindi pa natatapos or hindi pa lumalabas yung buhay ng bawat isa sa atin, pero nakita na natin kung bakit tayo or kung ano yung patutunguhan natin. Just because nakita natin yung palang mga ancestors ko, ganun. Meron ba dito ang pamilya ng mga doktor? Doktor-doktoran, marami. Di ba? Meron ba dito ang pamilya ng mga guro, mga teacher? Kami, okay. Meron ba ditong pamilya ng mukhang meron na dito. Ayan, oo, di ba, no? Okay? Kasi yung young people natin, pinagpe-pray natin, maging presidente. Sino nga yun? Si Kenneth ba yun? Okay? Pamilya ng mga, ayoko kasing pababain Gusto ko makita yung future. Okay, siguro sa itatanong kong susunod, medyo nenervyusin kayo. Sino dito nakita nyo sa inyong pinagmulan na kayo pala ay lahi ng mga pastor? Kasi yung iba po, sabihin na natin, kasi sa Korea, kapag pastor ka, grabe, sobra yung paggalang. No? Masasalubong ka pa lang siguro sa atin pag nakitang nakabarong, nakadamit. Tayo ka, Brother Ino, kunyari, nakabarong. Ay, baka pastor to. Ano nyo? Sasalubungan agad sila, tutunguhan. And they're like, lahi nila yon. Ganon sila. Moksa. Moksanim. Ay, moksa. Moksanim. Oo, grabe, no? Ibig sabihin, Pastor, good morning. Pastor, good morning. Nako, grabe. Nag-prophesy na. Sinabi mo yan kanina, Ate Rica, wala nang bawian. Okay. Pero alam niyo ba yung ibang tradisyon, lalo na, sad to say, Pilipino. Pagka matalino ka, yung anak mo, talino ng anak ko, grabe, 2 years old si Zia, kung ang dami ng alam. Magdodoktor to, mag-aabogado to, ano pa yung gusto niyo? Lawyer. Abogado nga. Okay. English. Okay. Pero, pag yung anak natin medyo grade 1 pa lang, nakitaan natin ng palakol na grado, sabi, anak, magpastor ka na lang. Grabe, no? I mean, hindi ko lang masyadong memorize, hindi naman pwedeng magyabang kung ano yung grade ni Pastor Boy. Pero nasa nasa linya ng mga arkitekto. Magaling siya sa math, magaling siya mag-reasoning, magaling siya sa theory, pero hindi ko nakita grades niya. Okay, ganun no? Survival college po. Yun na lang kami nakita, nagpakita ng mga grado. Okay, pagdating sa mga theology 1 hanggang 6, magaling si Pastor Boy doon. Doon man ako mahina. I really don't like mga theories, okay? At yung mga pinag-aaralan, napakarami. Okay, magaling ako sa mga practical things. I like the book of Genesis. Kasi doon, dami kang mapag-aaralan kung saan tayo nagsimula. Yun ang hilig ko, yung mga practical things about church growth, church administration, yung mga gusto ko. Di ba yung mga anak nyo, iba-iba yung gusto? Tama po ba? So, huwag tayong magpumilit na ikaw ay, palagay ko, ikaw magpapayaman sa pamilya natin. Wow! Oo, parang yung prophecy mo ba galing sa Lord? May basihan ka ba? Tapos meron kang tingin sa isang pamilya or isang anak mo na, alam mo, ikaw talaga yung magpapahirap sa akin Ay, mga ganon. Hindi ka blessing, isa kang curse. Ay, ano yung pag-uusapan natin ngayong umaga? May mga sisirain or babaliin tayong mga tradisyon sa isip natin about our children. Pwede ba magtanong na ako, sino dito ang mga panganay? Yan, the Lord has something for you.
Okay, sino naman yung mga nasa gitna? Kung tatlo lang kayo, yan, the middle child. Ayan, okay. At sino yung mga bunso? Ayan. Kung siyam kayo, tatlong panganay, tatlong gitna, tatlong bunso. Ganun na lang yung kami 11 eh. So ako nandun ako sa bunso pa. Okay. Sino nagpa-10 dito ang magkakapatid? Oo, wala. Para alam nyo kung saan kayo. Importanteng malaman natin ngayon kung bakit meron palang ganito. No, bakit tayo? Saan natin nakuha yung idea na kapag panganay ka, ikaw ang bahala sa lahat? Parang ayaw nila maging panganay. Pag panganay ka, pagka nawala, ito yung maganda. Hindi naman nawala lang or something na medyo retired na ang mga tatay. Pagka decision making, dapat panganay. Sino nakaranas nun? At dapat pag panganay ka, pinakamalaki sweldo mo kasi ikaw ang magtataguyod ng pamilya mo. Amen, amen. Okay. Pangalawa, sino dito yung mga middle child? Ang belief nila, yung mga middle child daw po ay the problem child. Hindi totoo, tama yan. Siya yung insecure sa panganay, insecure sa bunso. Ayan. Totoo, may totoo. At kapag ikaw ay pangalawa or gitna, ang tingin kasi meron tinatawag na second child syndrome, di ba? Okay, wag na natin pag-usapan yan. Pero merong ganon na, kasi gitna ako lamnadis. No, taga-salo na lang ako ng pinagsuotan ng damit ng panganay, tapos bibigay ko pa rin sa bunso. Hindi na, kasi medyo luma na. Kaya pagdating sa bunso, bago na naman. Wow. And of course, yung bunso, ang sabi nila, summary lang po yung sinasabi ko, trivia lang kumbaga. Ang bunso daw is the most loved child in the family. Lamnadis. Sino mga bunso? The Lord has something for you today. So fasten your seatbelts, everyone. Hindi lahat, may narinig agad ako, hindi po tayo mag-aaral ngayong umaga para mag-away-away. But there are some truths na kailangan nating pag-isipan, i-consider. Okay po ba yun? Okay, so mamaya uli natin ibigay yung verse ni Bishop Oriel, Isaiah 46:10. Grabe, it made a lot of insights. Ang dami po shinare ni Bishop about that. Pero gusto ko siyang i-relate sa pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Our text this morning is coming from Genesis. Actually, kung meron kayong Biblia at may time sa bahay, pag-aralan nyo po chapter 6, chapter 7, chapter 8 before you go to chapter 9. So basahin lang natin yung text natin for today. Genesis chapter 9 verses 20 to 27. Are you with me? Open ba ang Bibles? Okay, open ba ang mga holy cellphones? Dapat holy cellphones. Baka mamaya nasa kabilang ibayo kayo, nagfe-Facebook, yung iba nag-ML. Ay, sorry. Okay, amen? Nasa church tayo, amen? So, ang open lang yung holy cellphones. Hindi naman talagang holy. Okay, let's read from Genesis chapter 9, verses 20 to 27. After the flood, so you know the story, right? After the flood, Noah began to cultivate the ground and he planted a vineyard. One day, he drank wine he had made, and he became drunk and lay naked inside the tent. Malinaw po ba yun? O kasi pagka sinabi Pilipino, sabi po, baka may maganunan. Pero alam natin, ibig sabihin ng lay naked. Let's continue. Ham, ang kanyang anak, isa sa anak, the father of Canaan. Lahat po ng mababanggit nating pangalan at lugar ngayong umaga ay may kinalaman po sa tatlong magkakapatid na ito. So, una na si Ham. The father of Canaan saw his father was naked and went outside and told his brothers. I've been teaching this Genesis, about this, yung Hebrew word po ng saw that his father was naked. Yung the word saw there ay hindi lang yung nakita, past tense. Do you believe that ang yaman-yaman po ng salitang Hebrew? Mag-aaralan to ni Ino kasi may Hebrew subject siya ngayon. The word Hebrew there means nagkaroon po ng sexual intercourse. Okay, children, okay, takpan ang tenga. Yung hindi children, unawaan nyo kung anong ibig sabihin.
That's what he did to his father. Kasi kung basta nakita lang, ito yung verse eh. He went outside and told his brothers. Chismoso pa. Uy, si tatay, grabe. Ganyan, no? Parang ganon. Then, Shem and Japheth took a robe. Tignan niyo po ito, napakaganda. Held it over their shoulders and backed into the tent to cover their father. Paano nila kinuberan yung father? Wala na pong stapler ang tech team. Okay. Nung ginawa ito ni Japheth at ni Shem, grabe kahanga-hanga po. Why? Sabi, as they did this, they looked the other way so they would not see him naked. Okay? Para ba yung pag nanonood kayo ng something na merong something? Di ba napapatakip kayo ng mata nyo? Yung iba, nakatikip pero nakaganon. Okay. Di ba? Yun yung more than that ang ginawa ng magkapatid. Patalikod nilang kinuha yung kumot at tinakpan nila yung naked body ng kanilang ama. So much respect. Sabi nyo, so much respect. Okay. Pagtandaan nyo yung salita na yan. Okay. So eto na, bakit nasabi ng nag-aral ng mga Biblia na hindi lang nakita ni Ham kung ano yung body niya. Sabi, when Noah woke up from his stupor, he learned what Ham, his youngest son, had done. Nalaman niya ngayon kung ano yung ginawa pa ni Ham sa kanya. As I have told you, the word soul there is not just saw, nakita. Meron siyang ginawa sa body ng kanyang ama. Kasi bakit? Then he cursed Canaan, the son of Ham. Yes. Then he cursed. Canaan, imagine niyo sino si Canaan? Anak ni Sam. Ni Ham. Bakit niya kinurse? Sabi, may Canaan be cursed. Ba't hindi diretso kay Ham? Anak agad. Okay, naintindihan niyo po itong part na to? Kinurse niya agad yung magiging lahi ni Ham because of what he did to his father. May he be the lowest servants to his relatives. Grabe, no? Kinurse na nga. Hindi ka magtatagumpay. Para bang nakakita na po kasi ako ng mga pamilya na kapag may ginawa yung anak, sinusumpa ng magulang. And I heard one very familiar story. Nag-confide sila sa pastor. Sa sobrang galit, kinurse niya yung anak niya. Sabi ng pastor, bawiin mo yung curse mo. Kasi magkakaroon ng pangyayari. It will come to pass, magmamanifest. Kaya po tayo mga magulang, whenever our children did something na hindi natin gusto, ingat po tayo na magbigay ng curse, na magbigay ng sumpa talaga sa ating mga anak. As we continue, sabi naman sa verse 26, then Noah said, may the Lord God of Shem be blessed. Sino si Shem sa buhay ni Noah? And may Canaan be his servants. Nakita na agad, no? Si Shem, yung kanyang magiging pamilya, blessed. At yung magiging pamilya ni Ham, servants. Mga katulong lang sila ni Ham, or yung lahi, ni Shem, yung kanilang lahi. And last verse, may God expand the territory of Japheth, and may Japheth share the prosperity of Shem. Yung binigay po itong pamana or legacy or yung kanyang prophecy, declaration niya ng blessing kay Japheth, konektado lang po ito kay Shem. Meron mga ganun magkakapatid na nahawa ka lang sa blessing ng kapatid mo. Ouch! Meron mga ganun, there are some people who are full of pride na, magaling lang naman yung kapatid ko nahawa lang ako sa kanya. Okay? Kasi kadikit ko yung kapatid kong magaling, kaya magaling na rin ako. Okay? Pero mamaya po, if we are going to study the meaning, even the meaning lang ng pangalan nitong tatlo na to, ma-amaze tayo kung paanong alam na ni Lord from the very beginning kung saan pupunta o ano yung future ng tatlong anak ni Noah. Let's continue. And may mga trivia po akong sinama. Are you ready for this? Bakit Shem? Bakit Ham? Bakit Japheth? Pagka tinignan niyo po yung Bible, ano po siya consistent po na from chapter 6, 7, 8, at bago dumating ng 9. Kapag ini-introduce po yung anak ni Noah, laging nagsisimula kay Shem, Ham, and Japheth.
Okay, does it mean, kasi sa Bible, kapag gano'n ang chronological order, ibig sabihin, ang pangalang unang nabanggit, ang pinakamatanda. Pero ang ganda nung nakita natin dito. So una, ano yung mga ibig sabihin ng pangalan nila? Sabi dyan si Shem. Are you with me, Tech Team? Mabilis lang po ito. Ang ibig sabihin ng kanyang name, si Shem ay fame or love. Kilala, grabe. Kilalang kilala. Famous from the word fame, okay? So, bakit ganon? Or loved. Mahal ka na, kilalang kilala ka na, famous ka na, mahal ka pa. Okay, sino? Si Shem. Siyempre, alam natin, he lived 600 years. At eto po, yung mga pangalan nito, hindi ko man masabi sa inyo kanilang historical background. His sons' names, yung included po, ito po ay mga pamilyar na pangalan na talagang pinagmula ng magagandang lahi. Okay? Sino-sino sila? Kapag nakakita nyo sa Bible yung pangalang Arpachads, si Elam, si Asher, okay? Medyo familiar tayo last time. And si Aram. Ito po mga hari na ito, sila po ay magaganda ang lahi, maganda po ang contribution nila sa mundo. All because of the name Shem, na ang ibig sabihin ay fame or love. At dahil siya po ay mahal talaga. Mahal po talaga si Shem. Next. Okay. Si Japheth naman. Ano kaya si Japheth? Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan na sinabi ko na rin po kanina, may he have space or may God enlarge. Sa English po, kapag gumamit tayo ng may, parang hindi talaga yun ang patutunguhan mo. Parang somebody will just give you a blessing. Somebody is just saying, sana nga. Yung pang pinakamalapit na Tagalog, may. Naintindihan po natin yon. Kaya siguro ang feeling niya ay nahawa lang siya kay Shem. Okay? Siya po ay merong 7 anak. Yung mga anak ni Japheth, medyo magaganda rin po. Yung iba hati. Okay, sinasabi ko na sa inyo, yung iba nagsimula sa hindi maganda, pero nag-end up sa maganda. And the same way, meron naman dito mga babanggit na pangalan na parang hindi maganda yung kanyang sinimulang gawain sa Biblia. Pero again, they end up well. Merong pangit ang simula, merong maganda ang dulo. Okay, ito po yung mga pangalan. The 7 sons, si Gomer, that's R, sorry. Si Gomer, si Magog, si Madai, si Jaban, si Tubal. Naalala ko itong Tubal na to, dalawa yan eh. Tubal and Jubal, and one of them, yung tinatawag na father of all who played strings and pipes. Ibig sabihin, siya po yung nagsimula ng music sa Old Testament. Si Meshech, makakakita tayo ng mga pangalan na malapit sa Meshech. Okay? Kasi yung mga pangalan po sa Biblia, kumukuha lang sila ng root name, tapos sinasama nila sa ibang pangalan. Okay? The Tyrants. Descendants lived harmony with Shem's people. So talagang parang magkadikit. Oo nga, napagpala kami kasi kadikit namin si Shem. Si Shem, hindi si Ham. Okay? Magkakapatid, minsan ganun eh, kampi-kampi. Ouch. Meron ba dito magkapatid? Kampi ako kay kuya. Kampi ako kay bunso. Okay, yung gitna talaga walang kumampi. Okay, ouch. Okay, anyway. Punta tayo kay Ham. Sabi naman dyan, si Ham, ang ibig sabihin niya, mainit or sunburn. Ibig sabihin, matigas ang ulo, mainit ang ulo. Sino sa inyo maiinitin ang ulo? Okay. Mainit ang ulo, pero maraming alam mo yun? At the back of his mind, ang dami niyang plano, ang dami niyang mga maling isipin. Ganito po si Ham. Kaya siya kinurse ni Noah. Simula pa lang po, isipin na natin, ba't naman ganun yung tatay? No? Ba't niya naman kinurse? Kasi hindi po biro talaga yung ginawa ni Ham sa kanyang ama. It shows a lot of disrespect po. No? Merong mga anak dito na pagtanda ko, gaganti ako sa'yo, tay. Pag kaya ko na yung sarili ko, susuntokin kita. Meron ganun. Yung return, yung balik, hindi na iniisip po talaga na anuman klase ang kinagisnan nating mga magulang, sila po ang kadahilanan kung bakit tayo lumabas sa mundo. Tama po ba yun? Hello? Okay, so tandaan natin na hindi gagawin to ni Noah kung hindi karumal-dumal yung ginawa
ni Ham sa kanya. Okay, ano pa? Ang isang kilalang grandson, apo na po ito, ni Ham ay si Nimrod. Sabihin nyo, Nimrod. Ang iba pa niyang anak, si Cush. Narinig yun na yan. Egypt, hindi lang siya lugar, pangalan. Si Put, and of course, si Canaan. So, si Nimrod po, galing po yan sa clan nila Canaan. Okay? Curse talaga. At sino si Nimrod? He is a mighty hunter. Yung tinatawag po nating yung King of Babel or Tower of Babel. Na kung saan, siya po yung nakaisip na gumawa tayo ng mataas na tore para makita natin ang Diyos. Para makaabot tayo doon sa kalangitan. Sa kanya po nanggaling yung kaisipan na yon. And alam po natin kung anong nangyari sa storya, hindi pinahintulutan ng Lord. Pero grabe po yung kanyang influence. Alam niyo to, mga taong ma-influensya, minsan pagalingan ng salita, minsan magigiting, matatapang, pero maintang ulo. Okay? Minsan we decide na mali kasi maintang ulo mo. Ganun po si Ham. And nakita natin, pati po yung ancient city of Nineveh, kung paano naging masama itong lahi ni Ham. Alam natin yung story ng Nineveh, no, with Jonah. O, sino alam yung story ni Jonah? Kinain daw ng malaking isda. Yung Nineveh, sobrang sama po ng tao doon. At kaya si Jonah naglayas, kasi gusto ng Panginoon na mag-witness or mag-preach siya sa bayan ng Nineveh. Dahil alam na alam ni Jonah na ang sama-sama nun, tapos magpipreach pa ako doon, ayaw niyang sumunod sa Lord. Kaya nag-iba siya ng way. Alam niyo yon? Kaya lang ang gustong ipakita sa Book of Jonah ay yung sobrang kabaitan ng Diyos. Na kahit masama itong Nineveh, yung mga tao dito, gusto niya pa rin may ipadalang tao. And finally, sumunod si Jonah. Tapos alam niyo kung ano nangyari. Sumunod nga siya, nag-preach na siya sa bayan ng Nineveh. Pero the end story, alam po natin, balik uli sa kasamaan yung Nineveh. Okay? So if you read the whole story of Jonah, makikita niyo po na sumunod lang po talaga si Jonah. Okay? Again, obedience is better than sacrifice. Sabi niya, Lord, ba't ang bait-bait mo sa mga tao na yan? Sasama naman. Pakailan mo sa puso ng Diyos. Pinatunayan na lang, Lord, na mahal niya yung tao. Pero afterwards, kung ginawa na ng Panginoon ang kanyang paraan para mapabalik sila sa Lord, and yet, yung mga tao gusto pa rin manatili sa kasamaan, wala nang choice ang Lord. I have given you all the chances in the world. Parang ganun po. Okay? So much for this trivia about their names. At ano yung pangalan? Doon pa lang sa pangalan nila, nakita na natin yung future. Tama po ba? Pero may katanungan po sa Biblia. Katulad ng sinabi ko, from chapter 6, 7, 8, 9, as Noah introduced his son, or if the Bible would introduce his sons, laging ganun po yung pattern. Shem, Ham, and Japheth. Pero alam niyo po ba, originally, we will find out today, at parang yung mga traditional thinking natin, medyo maayos po, kung sino talaga ang youngest at sino talaga ang matanda. In Genesis chapter 9, verse 24, dito po pinakita na si Ham, na ang sabi natin kapag bunso, the most loved child in the family. Si Ham po pala ang youngest. Si Ham po pala ang bunso. So, alisin natin sa isip natin na pagbunso, ayan na, lahat ng favor sa kanya. Lahat ng blessing ng magulang, mga kapatid, ibibigay sa bunso. Kasi, nakakatuwa siya, ang cute-cute niya. Ano pa sinasabi sa bunso? Bunso ka kasi. Sino dito mga magulang? Aamin po tayo na yung bunso natin, sobra nating binibigyan ng atensyon. Wala po bang honest na nanay at tatay dito? Amen. Sino pa? Inaantay ko si Buhay kasi katabi niya yung panganay. Ay, yung bunso. Oo. Ikaw din, Sister Mary Jean. Oo, mga bunso. Ay, Sister Gemma, utoy. Oo, kala mo nakalimutan ko Okay. Di ba, may mga bunso tayo. Ako, honestly, si Ino po yung bunso namin, pero ingat na ingat po ako. Kasi aral po ako sa story ni Joseph yung favoritism. Kaya, si Blessa, laging sinasabihan nila na favorite daw ni Pastor Boy.
bilang teacher ng Genesis, hindi ko yon kino-confess na paborito ko bunso or paborito ko si Blessa. Safe ako, paborito ko na lang si Benjo. Kasi walang may favorite sa kanya, sabi niya, naawa naman ako. Sige na, hindi, joke lang. Pero maganda pong pag-aralan itong mga bagay na ito. So ngayon alam natin, the youngest sa tatlo ay si Ham. Bakit kasunod siya ni Shem, Ham, and Japheth? Ba't ganun ang pag-i-introduce sa kanya, no? Now, pagdating naman sa Genesis 10:21. Okay, did I read 9:24 already? So sa 20:21 naman, kasi sabi natin, si Ham ang youngest. Ito naman si Shem. Siya ba talaga ang panganay? Bakit sinasabi, si Shem, bakit lagi siya inuuna? May dahilan po pala yon. Ang dahilan po ito, si Shem na middle son, okay, confusing talaga, no? Pero, again, kapag sinabi sa Biblia yung unang pangalan, sila na po ang inaakala nating panganay. Remember, Cain and Abel. Abraham, Isaac, Jacob. Di ba? Yun po yung pattern. But with these three siblings, makikita po natin, bakit nga si Shem ang unang sinasabi? Okay? Alam niyo po ba na dito po nagsimula yung prophecy na tinatawag about the Gentiles? Sabing ganon. Si Shem po kasi, yung katulad din po ng ginawa ng Panginoon na kay Japheth na Hudyo yung kanyang gustong i-bless or the Jewish nation or Israel ang kanyang gustong i-bless. Pero dinadamay niya po yung Gentiles. Si Shem po kasi ang pinakamabait sa tatlo. Read your Bible so para malaman po natin. Shem, Ham, and Japheth. So gusto ko pong yung tradition na kinaugalian natin ay mabigyan ng tamang pag-iisip. Unang-una, although sa 12 tribes of Israel, si Reuben po ay talagang nagpakakuya naman. No, hindi na po natin mababasa yon. Pero nung sila po ay nagkaroon ng hindi magandang pag-iisip, although kasama doon si Reuben, yung plano nilang patayin si Joseph, siya po yung nag-isip na babalikan ko si Joseph doon sa ilalim. Kasi ang alam nila, hindi na patay, hinulog lang nila sa cliff. Okay, and alam natin yun, nailigtas siya ng mga tauhan ni Potiphar. Okay? Pero si Reuben bilang matanda, alam niya, he is responsible for his brothers. Ganun din, nung gusto na ni si Joseph na yun, yung second in command ni Potiphar, or ni Pharaoh, ang sabi niya, dalhin mo dito si Benjamin. Si Reuben din po ang nagsabi na, sobra na yung paghihirap na dinaranas ng tatay namin. Kung mawawala pa si Benjamin na bunso, pagkatapos ni Joseph, kawawa naman yung tatay ko. So, siya yung sumasagot sa tatay niya, kay Jacob na, Tay, ako na po bahala. Tabi mo, ako na mag-drive. Siya po yun, matapang. Dapat yung makita lang natin doon sa storya ni Reuben among the 12 tribes or the sons of Jacob, yung katapangan niya. Yung gusto niya na whatever happens, I will take responsibility. Dapat ganun lang po. But then even in the story of this 12 sons, si Joseph, siya po yung naging bida. Tama po ba? It's not even Reuben. Meron po kasi ako narinig na teaching before na kapag panganay ka, ikaw ang sagot whatever happens to your parents. Sino po ang nakarinig na? Kaya sobrang ang feeling ng mga panganay, ba't naman ang laki ng responsibilidad ko? Well, in fact, pwede naman palang magkatulong-tulungan ng magkakapatid. This is a story also, good story about siblings. Tama? No, bagay yung matanda na yung mga magulang natin, young people, kung nabahala kay nanay, kasi yung pamilya ko mag-a-abroad kami. Ouch. Kung nabahala kay tatay, kasi nung bata pa ako na nagbigay ng sweldo. May mga ganun po na nagkakaroon ng arguments inside the family. Yung turuan po ba, nawala yung napakagandang story na, sige kuya, akong meron ngayon, sagot ko. Nakarinig na tayo ng ganon. Okay, ate, huwag kang mag-alala, kahit ikaw ang panganay, tutulong kami. Maganda pong pag-usapan yun sa pamilya, tama po ba? Hello, are you here? Hello? Kaya tayong matatanda, huwag tayong masyadong
mag-alala sa ating pagtanda. You know, if you are not just good enough, but nasa puso na po yun. Ang ganda nung sinabi kanina ni Ronel, sabi niya, bakit tayo nasa karakter na natin yung pagiging giver. Ganun din po, naniniwala ako, kapag tama po ang pagpapalaki sa mga anak, wala pong ganun, walang, bala ka na kay nanay, kay papa, kay, ganun, sama no? Bala na kayo, bunso ako Sabi, alam niyo naman panganay ako, malaki responsibilidad ko. Pamilya. At yung gitna, okay, gano'n na sabi ng gitna. Ba't kayo nag-aaway? Kung ayaw nyo, ako na lang. Ayan. I know, some of us here, dinadanas natin yan sa pamilya natin. Tama po ba? But we have to make things right. Okay. So in their case, everything was changed. In their case, hindi po konektado doon sa kinalakihan natin na panganay, gitna, at bunso. So alam natin what happened to Ham, yung bunso. Bunso pa naman. Sabi niyo, bunso pa naman. Hello? Okay. Kasi naman, doon sa ating teksto po, it was when Noah became drunk. Yung paglalasing. Okay? Kapag lasing ka talaga, hindi mo alam yung ginagawa mo sa buhay mo, even sa katawan mo. So yun lang naman naging problema niya. Okay, he was naked, he lay uncovered. Para maganda yung salita. Uncovered, wala talaga sa plot. At yun ang nagbigay daan kay Ham. Kung babalikan po natin yung storya ng tatlo, sa chapter 6 pa lang, nakita natin sa Biblia na these three sons helped Noah in building the ark. Andun sila. Sabi, wala akong choice. Susundan ko tatay ko kasi may pagkakilala siya sa Diyos. Dapat po ganun Magkaisa sila. They are supporting their father sa kanilang gawa. Alam niyo, one time, nanood kami yung mga pastor's family. Pinanood namin yung tinuro ni Pastora, what's that? Pastora Jen. Jen din. Sabi niya, if the Lord will call a father, shinare ko rin po ito doon sa kumain po tayo, MWF, you remember that. If the Lord is going to call the father, He is going to call His family. Hello? Kaya po, masyado natin pong binuboost, itinataas ang moral ng ating mga katatayan kasi you have all the say. Sabi ko nga, pag ang nagsalita na tatay, tumahimik na dapat ang lahat. Pero kung ang tatay, lagi na lang, tanong mo sa mama nyo, patay tayo dyan. Tanong mo sa kuya mo, para bang ang kuya na may say. Meron po kayong ganon, yung anak na ang galing talaga mag-decide ng panganay ko. Kaya mula ngayon, panganay na magdidesisyon sa atin. Hello, kung ganyan po tayo, magsisi tayo, tatay. Kayo po yung unang-unang tao na pinagkatiwalaan ng Panginoon na bigyan ng assignment. And your assignment is to save your family. Whatever happens to you, sagot mo ang pamilya mo. Di ba ganun po tayo? Hello, tatay, are you with me? Kausap ko po yung mga tatay. At syempre, suportado dapat ng nanay. Pero balik tayo sa mga anak. Not even one of them were recorded in the Bible na sinabi niya, kayo na lang kuya, bunso, yung panganay, although si Shem ang pinakabida. Hindi niya sinabi, walang record sa Bible na, pagod ako kayo na magbuhat ng kahoy, kayo na magpokpok ng martilyo, kayo na gumawa ng mga ganitong bagay. Walang ganon kay Shem. Di ba? Si Ham hindi pa rin po ganon. Mabait po siya. Sila ay lumaki na merong full respect at helpful sila sa kanilang magulang. Silang tatlo, wala kang itulak kabigin. Tama ba yun? Only nung nagkaroon lang ng problema after the flood, everything had changed. Pagkatapos ng flood, I don't know what happens to Noah. Medyo napagod yata kasi nagtatanim po siya yung vineyard niya. Tanim siyang ubas. Kaya nung nakita niya, ang daming ubas. Gawin ko kaya itong grape juice. Sino po ang uminom na dito ng purong grape juice? Hindi pa fermented yun. Pero sabi nila, pero totoo yun, 5 hanggang 10 ka lang na grapes, di ba parang feeling laseng? Feeling laseng na tayo Yung ginawa pa niya, hindi sinabi sa Bible na si Noah ay tagagawa ng alak. Niwala
akala ko sobrang pagod, sinubukan niya yung something na hindi niya alam kung anong pwede maging effect sa kanya. Kaya po siya nalasing. Okay? Pero hindi ko sinasabi na pwede tayong uminom ng 3 grape juice lang. Hindi ko sinasabi na okay sa ating uminom ng alak, diretsahan po tayo doon. Okay? Everything na merong alcohol po, alam natin what it cost our body. Nagsasuffer po siya. From brain hanggang lahat ng parte ng katawan po natin, nagsasuffer po if we are drunkards. Pastora, inom lang kami occasionally. I've been telling this very bluntly to our mens, sa mga young people. Kung ano yung nakikita ng mga anak nyo, they will try it also. Amen? Sabi ko, Dad, ang galing mo uminom. Ang galing mo humawak ng baso. Sosyal, okay. Dad, bakit ang dami nating decorations sa ating, ano tawag dun sa area ng kitchen na ganon? Oo, meron kang bar counter. May sarili kang pwesto ng mga iba't ibang klase ng alak. Ano lang naman, sorry po pero kailangan pong sabihin sa inyo, collections lang naman. Aanihin mo yung collections na yun. I remember, Sister Chris, pwede ko bang ikwento? Si Brother Lo po may collections ng maliliit na alak from duty free. Nung kasalukuyang nagwawala, Sister Chris, nainom niya yun, di ba? Nagwala ka na, sorry. Pero totoo po yun, kahit babae, wala siyang magawa, gusto niyang minom. Ininom na Sister Chris yung mga, di ba, no, display lang yun, natatawa nga ako yung kwento nilang mag-asawa na yun. So kahit na-display lang po at gaano kaliit or kalaki, nakakalasing. At alam natin nangyari kay Noah, it started kung paano nasira ang kanyang pamilya. Hindi natin pwede si Ham lang ang may kasalanan. No. Sino ba uminom? Sino ba yung naglasing? Sino ba yung pabaya sa pamilya? So sabi mo, tatay, mag-iingat pa ako ngayon. Sige po, tatay, sabi niyo yun, iingatan ko yung buhay ko. Kasi lahat na makita sa atin ng ating mga anak, gagayahin lang din. Kasi idol nila tayo eh. Idol ko, tatay ko. O parang siya lang, daddy, love, daddy lang, daddy love. Hug ko. Pero pag nakita si Rilin, hindi na. Okay. Okay, nagkakaintindihan po tayo on this part. Balik tayo sa 3 anak uli. No? Hindi again, kung mabunso ka, safe ako. Mahal ako ng lahat. Pagka nagkamali ang bunso or kung sino man sa 3, panganay, gitna, kailangan hindi mo man punish. Kailangan idisiplina bago mahuli ang lahat. Sino sa inyo, sobrang mahal nyo yung bunso nyo, hindi nyo dinidisiplina. Na hindi nakaramdam ng palo. Hindi nakaramdam ng correction, ng rebuke, and all those. Bakit? Kasi mali yung ating katuruan na niyakap. Merong iba, nagkasala na yung bunso, sasabihin pa, anong klase kayong mga magkakapatid? Ba't hindi nyo iniintindi si bunso? Ouch. Okay? Hello? Masakit na po ba yung sinasabi ko? Okay? Yung loyalty and yung respect. Loyalty kasi pwede naman sila during the time na gagawin yung ark. Baka naman nagkakamali ka. Okay? Tay, bakit tayo lang pamilya ang gagawa ng ark? Pwede yung loyalty nila punta sa barkada. I-save na lang nila yung pamilya nila. Sina tatay, di ba ganun tayo pag may pamilya na yung mga anak natin. Si tatay may desisyon ganito. Mrs., ano ba masasabi mo? Sasama ba tayo kay tatay, father-in-law, o hindi? But kahit na may pamilya na po, yung 2, yung 3 actually, kasi sabi sa Bible yun eh. No, kahit may pamilya na, they are loyal to their father. Young people, you need to be loyal to your father. Pwede silang i-check kung nagkakamali. Naniniwala ako kung tama ang puso mo at gusto mong itama yung matatanda, they would accept that. Pero kung ikaw, wala ka namang ibang nakitang diferensya, wala ka nakitang mali sa desisyon ng iyong ama, can we just be loyal to our fathers? Can we just be respectful sa ating mga magulang? Amen po. So after the flood, things have changed. Pati po yung nangyari sa kanila. Nakita natin yun. Nawala na po. Sa isang anak lang naman, nawala yung tinatawag na loyalty, nawala yung tinatawag na respect. And then the legacy began. Alam na natin kung ano nangyari. Yung sinabi ko mga pangalan, mga ibig sabihin ng pangalan nila, kitang-kita na natin anong nangyari sa legacy ng mga anak ni Noah. Tayo po,
Yung verse natin, mamaya-maya, babalikan lang natin. Shinare din po ito ni Bishop Oriel, no? Yung sasabihin kong huli sa inyo for our conclusion. Bakit natin pinag-aralan tong legacy? Para lang ba ito sa material na bagay? As I have said, hindi eh. Ito po yung 4 na bagay kung bakit kailangan nating ituro ang legacy kahit sa inyo pong pamilya. Number 1, this is according to Jesus. Sige po. Number 1, legacy is preparing my replacement. Siguro po ako nararapat na magturo na nito kasi kailangang ihanda ko po yung mga anak ko. Kailangang ihanda ko na may magpapatuloy ng ating church. Sabi nga natin, hanggang kailan tatagal or magkakaroon ng mark ang joy of faith dito sa Imus. Ito lagi ko pong sinasabi sa mga meetings ng mga pastors, sa meetings ng mga leaders. Alam niyo po ba, some of the pastors sa Imus, they thought, akala nila, occupied na po natin lahat ng units dito sa taas. Just because every Sunday, tayo lang nakikita nagpapalakad-lakad dyan, dulot-dulo ba naman ang atin? Pero wala namang masama kung makuha natin lahat to. Tama po ba? May room na ang mga men's snacks. May room na ang mga women's. May room na ang mga worship team. Alam niyo po ba lahat, sa sobrang, hindi naman pagtitipid, yung sanctuary po natin, gamit na gamit. Hello? At sabihin niyo, okay lang yun. Kasi nagtitipid tayo, pero we can make things right. And we can make a step of faith. Kung iisipin po natin, okay pa naman tayo dito, malamig pa naman. Sino pa nalalamigan pa? Hindi pag magamit ng pamaypay so far. Malamig, magsiksikan tayo katulad nung araw. Nung araw, tapos na po yun eh. Hello? Sabi natin, bakit hindi tayo maging katulad nung dati? Sinong gusto bumalik sa dati? Yung mga worship team, pag hindi na po kasya ang 35 people, doon pa sa tapat ng Shaky, sa bahay nila Sister Gemma, yung worship team, dito po nakaupo. Kaya usong-uso ninyong anointing. Sabi ni Pastor Boy, anointing yan. Kasi even sa mga teachers po, dapat po we should be 1 meter away from the students. Kasi sa sobrang kadaldala ng mga teacher, tumatalsik ang mga anointing. Yun po yung ibig sabihin nun. Imagine, si Joshua, ganun ka ba? Laging may panyo? Hindi naman. Bawal yata magpanyo ngayon, no? Yeah. Naintindihan nyo yun? So pagka andito po yung mga worship team, para sila mga alagad ni Jesus, habang nagtuturo si Pastor Boy, andyan. Napatingin lang si Pastor Boy, anointing. Makikita niya yun, yung preacher, di ba nahahalata natin pagka merong nagumagano, yung iba naman sobra. Makagano ng mukha. Parang pinakikita niya, oy preacher, natalsikan ako ng anointing mo. Okay? Pero gusto natin yung church ay maganda. Paminsan-minsan po, there are some people from our congregation na gusto pong pumasok doon, gusto pong magpa-pray, gusto pong magpa-counsel. Nahihiya yung iba, sabi, baka marinig ako ng ibang member. Kasi yung takip ng office ni Pastora, isang ganun lang, dinig na kung sino yung boses na nandun. Hindi naman po pagka pumapasok doon ay pinapagalitan or nagka-counsel. Sometimes, pag pumasok kayo doon, katulad doon, alam yung mga bata natin, si Caleb, si Elisha, din ngayon, gustong-gusto nila doon. Kasi may anointing doon. Gusto nila yung place na yun. Bata yun. Pero kayo, pag may problema kayo, gusto nyo ng privacy. Tama po ba? That's why, yun po yung dahilan kung bakit we are getting another unit. Pero hindi ngayon, hindi bukas, we are getting another unit. Wala na po dyan si Doktora. Palakpakan nyo naman si Lord. Kasi bakit? We want to serve our people better. Wow. Parang natutuwa yung iba, yung hindi. Yung iba hindi. Natutuwa po ba kayo for expansion, for enlargement of our territory? Di ba po? Sabi nyo, gastos na naman yan. Don't worry, the Lord will always provide our needs. Amen. Sabi nga ni Ronald kanina, dun sa paradise, hindi pa nagagawa si Eva. Tayo talaga mga Eva, ang dami nating demands. Di ba? Si Adan pa lang ang nandun, provide na ni Lord yung sasabihin ng mga asawa ng lalaki. Bakit wala tayong ganito? Bakit ganito yung bed natin? No, alam ng Lord yung mga kahinaan ng babae. Kaya dapat talaga medyo maayos na yung trabaho ng lalaki kahit papaano bago mag-asawa. Amen.
Amen. Amen. So, balik uli tayo. So, preparing my replacement. Sino po dito, to be honest, nagtatanong na, sino kaya ang susunod kay pastor nung nawala siya? At ngayon, paano kung mawala ako? Wag naman today, wag naman bukas. More of service to the Lord. Amen. Paano kung wala na si pastora, sino magpapatuloy ng Joy of Faith? That is the reason why we have this School of Leaders. Tinitrain po natin ang ating mga pastor. Tinitrain po natin ang ating mga cell leaders. No? Hintayin nyo September kung sino yung mga bagong tatayo dito sa harapan. Anybody can be used by God, pero dapat po, prepare ang replacement. In connection with number 2, sabi dyan, legacy is establishing my successor. Pinakamagandang leader po na na-record sa Bible ay si Moses. Why? Kasi grabe po, bata pa po si Joshua, may record na sa Bible na kasama na si Joshua ni Moses. No, ganun din po tayo. That's why I'm always telling our leaders, please pursue your leaders. Hindi laging ikaw aalalayan ng mga leaders mo. O kumain ka na ba? Di ba? Where na you? Here na me. Pag nagsesell kayo, ganun ang mga tanungan. Darating yung time na kayo mga cell members, tanungin nyo naman, kumusta ka na leader? Baka may pinagdadaanan din yung leader mo. Okay? Nagkaroon tayo ng feeling na si Moses nga rename niya si Joshua or any other leaders in the Bible na merong successor. Sabihin niyo, successor. Yung ating mga pastor, even yung mga anak ko na lang din po, hindi na ako lalayo. We need to establish them. Hindi ko mo nagpastor na sila, nag-intern na sila, and right now si Ino, tapos na yung internship, nagba-Bible college siya ngayon. Hindi pwedeng pabayaan na lang. They were so young in the ministry. They were so young in their marriage life. Na kailangan, papahinga na ako pag na ako ngayon, 63. No, this coming December. No, 63 na ako bahala na kayo ng kuya mo, bahala na kayo ni Blessa sa church. Hindi pwede. Minsan may mga topics din po yung tatlo na yan. Minsan may mga hinaharap din po ang pamilya nila that I believe I still need to be here. Okay? Kahit po sabihin nyo, ang galing na mag-preach ng mga anak ni Pastora, pwede na. Tagal ko na pong naririnig yon. And that is my prayer. Lord, kung magaling ako, kung magaling si Pastor Boy, mas pagalingin mo yung mga anak ko. That is how I prepare the successors. Marami po silang pastor dito, but you know that our family is called to have a priestly family. Okay? Sabi ko naman kay Pastor Lou, tsaka kay Pastor Marlon, huwag niyong iiwanan yung mga anak ko pag wala na ako. Hilahin ko pa nyo. Joke lang. Okay? Naniniwala po ako as we establish the successors. Kahit kayo po, hindi niyo pwedeng sabihin sa panganay niyo na, pag mahina na kami ng tatay mo, bahala ka na. No. Kailangan po sabihin mo sa kanya, this is how we decide as a family. Ganito tayo magdesisyon. Ganito natin tinitignan ang problema sa pamilya. Are you talking about your future siblings kapag wala na yung mga magulang nyo? Dapat pinag-uusapan na yun. Ako, pinag-uusapan na nila ako. Yung 3 bata. Hindi na pala sila bata. May pamilya na nga po yung 2 lalaki. Pinag-uusapan na nila. No? Yung pong, please don't worry so much. Punta kami doktora ni Blessa. Sabi ni Blessa, Doc, pwede po ba mag-walking exercise yung mama ko? Ako may nagkaroon na, simula na po ng OA, osteoarthritis. Simula na po. Sabi ng doktor sa kanya, alam mo naman kung ano yung klase ng mga daanan natin ngayon. Lubak-lubak ngayon, patagulan, madulas. No, hindi pwedeng mag-walking exercise si Pastora Blessa. Pwede lang po nakaupo and mula head to, pwede na maiwigaw-wagaw, pati yung paa. Pero walking, medyo nag-iingat na po ako. Kaya kung makita niyo ako mabagal, it's okay, okay lang po ako. Pero pinag-iingatan na po. Ganun na. Sabi ni Medyo, mag-ingat kasi marami pa tayong pupuntahan. Wow. Nakaka-encourage yun, di ba? Marami bang gagawin ng church? Wow. Meron po nag-i-invite sa akin. Every November, yung pong pinanggalingan kong church, meron dong invitation, yung sa basic psalter, yung kakanta kami. I turned it down. Kahit masakit sa puso kasi doon ako nanggaling Why? Kasi baka yung time na yon schedule si Benjo, siya lang yung magdo-drive. Hindi na ako pwedeng umalis nang walang chaperone.
Minsan, ang cry ko sa Lord, Lord, gusto kong mag-me time. Kasi narinig ko sa kabataan eh. Ako lang. Pero hindi pwede. No, kailangan ingatan din natin. Mga parents, as we come of age, dapat iniingatan na natin yung ating buhay. Meron na tayong self-development. Sa ilang bagay, pwede pa tayong ma-develop. Pwede pa tayong magamit ng Panginoon. Pero hindi na natin kayang ipagpilitan ng sarili natin. Mamaya, sasali ako sa youth, sasabihin nyo, magsusuot din ako ng OOTD nila. O, palakpakan natin si nanay, ready na si nanay sa MWF. Pero yung age ni nanay, sabihin ni nanay sa akin, mamaya, pastora, join din ako sa youth. Papalit siya ng kanyang di ba, outfit. Anong tawag yun sa outfit yun? Hindi ko maintindihan yung team nila. Oo, no? Hindi na pwede na yun, no? Naalala ko, sino ba yun? Nanay Mauricia and si Chang Ami, ang galing nilang mag-cha-cha. Naalala niyo, no? Asan si Nanay Mauricia? Marunong pa ba? Mahilig pa ba mag-cha-cha? Grabe yun, no? Nanay, marunong ka, no? For sample, okay. Legacy is preparing my successor also. Ito yung number 3, according to Jesus. Legacy is a continuation of what Jesus and His 12 did. Ginawa ni Jesus, kailangan po may nagpapatuloy. Kung naniniwala tayong mahalaga ang ibig sabihin ng church or mahalagang nagkaroon ng joy of faith dito sa Imus, we need to continue this church. Kahit wala na po yung mga pastors na mauuna, kahit may magpapaalam, you need to continue what Jesus had done at yung 12 disciples niya. Sabihin niyo siguro si Jesus, 12 lang ang kanyang follower. No. Thousands and thousands of people are following Jesus. But He chose these 12 para mas grabe yung intimacy, yung intentional, yung aalagaan ko tong 12 na ito, sigurado ako na magpapatuloy. Can you imagine the G12 principle? Kapag meron kang alagang 12 at pag nanganak yung 12 mo, magkakaroon ka na ng 144. At pag yung 144 mo, nanganak din ng tig 12, meron kang 2,700 something. Grabe, no? Yung multiplications na kayang gawin ng Lord just with the lives of these 12 disciples. Okay po ba yun? Kailangan ipagpatuloy natin or else, pag namatay na yung matatanda sa church, mamamatay na lahat. Hindi na magpapatuloy ang joy of faith. It is happening sa iba pong churches that there is only one pastor. Pag namatay yung pastor, wala na, kanya-kanya na pong liparan ang mga alagad. Si Jesus kasi hindi ganun eh. He chose His 12 para sobrang alagaan tong 12 na to. 12 na lang nga, meron pang nag-Judas. Kaya binuo niya uli, andyan si Matias. Lagi niyang binubuo yung 12 niya. Umalis man ng isa, even in churches today, umalis man ng isa, naniniwala ako laging may dinadagdagang Panginoon. Amen? We cannot replace what Jesus had done. Kailangan lang nating kopyahin. Kailangan lang po nating i-follow. And also, legacy is a must for sustainability of Jesus' vision and strategy. No, bakit tayo may strategy? Bakit meron pang SOL 1, 2, 3? Laging may tanong na gano'n. Hindi na namin kaya mag-aral, matanda na kami. Ouch, mga nagsasabi nun. Kasi kailangan ipagpatuloy. No, how many % will believe among the seniors ang maniniwala sa mas bata sa kanila? Di ba napakaliit na porsyento? Ba't ako maniniwala? Ang bata-bata pa niyan. Si John Paul, pag tumayo, magtuturo sa kaedad namin. 60 plus. Palagay niyo, maniniwala tayo kay John Paul? So God and even Jesus talaga needs us. Tayo po mga senior, ano sasabihin namin, Pastora? Kaya nga po may SOL. Kaya may SOL 1, 2, 3. Kasi kailangan i-sustain po natin yung pagpapatuloy kung paano yung vision ni Jesus, inilay down niya up to the generations na meron tayo and to the coming generations. Yun po yung legacy is all about. Nung tinawag po ng pamilya, this is where we're going to end. Pwede po bang ipakalagay na po yung Isaiah 46:10. Nung tinawag po ang aming pamilya, hindi ko akalain, no, na makakapangasawa ako ng pastor. Kasi parang sobrang spiritual.
even when I was a young people, ang gusto ko, missionary. Kaya nung nakapangasawa ko ng pastor, imagine niyo yon, nanganak na ako sa 3, paminsan-minsan meron pa rin nagsasabi sa utak ko, hindi mo naman fully sinulod si Lord. Kasi ang dapat mapangasawa mo, missionary. And I understand as I go along with my Christian life. 5 lang pala yung tinawag na gifts. Ano-ano yung gifts? The pastor, the teacher, evangelist, apostles, and prophets. Walang missionary. Pero alam niyo kung paano binuksan ni Lord ang puso ko sa lahat ng bagay. Nandito na po tayo sa, ano po yung lugar ninyo, Sister Jem? Good Family. When Pastor Boy first time accepted yung pagiging missionary sa China. Yung unang lipad ni Pastor Boy bilang missionary, nagsisi ako sa Lord, sorry, hindi ko pinagkatiwalaan yung merong still small voice nung kabataan ko na nagsabing, mapapangasawa mo missionary. Hallelujah! Hindi ko alam. I just obey. You take that word, obedience. Sige na nga po, Lord, papakasal na ako sa pastor, kahit mahirap. We had experience from 0 to something and to a lot. Na-experience namin yung nag-mission kami sa Mindoro, ang dala namin, si Benjo. Grabe, overnight kasi po yung mga kasalan sa Mindoro, tinabihan ng lasing. Tapos wala kaming comfort. Nakahiga lang kami. Sabi ko, Pastor, nawiwiwi na ako. Punta pa kami sa kabilang bundok ata, ang OA. Punta pa kami sa kabilang lugar, madilim. Kasi, syempre, pag may tao, grabe naranasan ko yun. At dahil doon, bago ako umuwi ng umaga, natapilok pa ako sa dilim. Okay, ang dami naming naranasan na, kala mo, pagka nag-full-time ka, it's all comfort. But again, meron po tayong mga assignment. Ang sabi, I think it was Pastor Batch, nakita ko to sa kanya, sabi niya, stay on your assignment, even if it is hard. Sabi niyo, ang hirap. Meron pong sinabi ang Lord sa bawat isa sa atin, all about our family. No, yung verse natin, can you just put the verse? Isaiah 46:10. Sabi diyan, I make known the end from the beginning. Nung kami po ay nag-calendar planning, those were the words na in-impress sa akin ng Lord. Nakita ko na yung dulo. Nakita ko na yung patutunguhan ng joy of faith. That's why I challenge our leaders. Kayo, nakita nyo na ba? Grabe, ito pala yung verse na binigay dapat ni Lord na dapat nakita ko. Sabi niya, I make known the end from the beginning. Kaya po, I encourage all our families na panangako ng Lord, yung pamilya mo gagamitin niya. Yung pamilya mo will just experience this blessing from the Lord. Pero in the middle of it, may challenge. Pero kung ikaw yung taong naniniwala sa Panginoon, sa greatness niya, sa kabutihan niya, you will remember what God had let you see. Hindi yung nakita natin ng ating naked eyes, but on what God saw already in your life. Nakita na ng Lord that our family will serve Him. Kahit na yung time na yun, sabi nga ni Pastor Benjo, di ba, feeling niya siya yung black sheep talaga sa family. Kasi nagagalit siya sa amin nung bata pa siya. No? Napapabayaan namin siya, sinususian namin, kinakandado namin yung bahay. Anong reason? Kasi alis kami ni Pastor Boy, magsaserve kami sa Lord. Yung pala, iba na yung nangyayari sa buhay, sa puso ng mga anak ko. No? Didn't I realize na nakita na ng Panginoon yung huli. Minsan tayo, pag meron tayong dreams, meron tayong vision and dreams, na alam natin galing sa Lord. Pagka nagka-problema in the middle of our lives, we easily surrender. Sabi na, Lord, bakit ba ako nag-born again? Ha? Bakit ba ako sumama sa cell group ni ganito? Ganito lang pala mangyayari sa buhay ko. If you know who is your God, dapat alam mo yung panghawakan. Yun lang yung promise na kaya nating panghawakan. Faithfulness is greater than faith. Yung pinatawag ka ng Lord dahil alam niya kaya kanyang gamitin. Alam niya may potential ka. Alam niya ikaw lang yung taong gagamitin ko para dito. Sa'yo lang to best spot na ito. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko dito. Okay?
Pero again, our faithfulness is greater than fame. Balang araw, hindi nyo na mababalitaan. Sino yung Pastor Boy? No, kaya ngayon, binago nung tech team yung ating Boy Capre, na mas makikilala nyo siya ngayon, mas maiintindihan niya yung story. Bago na po siya ngayon with captions na English, Tagalog. Joke lang. Kaya mo yan, look, di ba, no? Okay? Papadala kasi natin, may nagre-request abroad. Okay? Maaaring maging famous tayo for some time in our lives, pero hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, maging tapat ka. Through thick and thin, kami pong pamilya, naniniwala ako naging tapat naman kami sa Panginoon. Kahit na may konting problema, kahit feeling mo, matatapos kaya yung 3 anak ko with little allowance na natatanggap ni Pastor Boy. Pero nakatapos naman po yung 3. Umulit pa ng pag-aaral si Blessa, no? And hindi kami nagkulang, hindi namin naranasan yung sinasabi sa Bible. Sabi sa Psalms, I have come of age with a gray hair, but I have never seen the righteous begging for bread. Hindi ko nakita yung mga taong naglilingkod sa Panginoon, nanlilimos ng tinapay. I didn't knock on your doors. Kailan lang po yung, I think it was Chona who shared that principle na may legal rights naman po talaga yung mga pastors natin to ask for something. Kasi yun na po yung trabaho namin, yun na po yung bakasyon namin. But hindi namin ginagamit yon para mabuhay. No, kapag may kulang, nag-tent making kami. Remember, Pastor Boy, lahat na yata, nagtubig, nag-embutido, nag-insurance, ano pa yun? Oo, ang dami niya. Ang pinakaayaw ko lang sa lahat yung networking. Pagka nag-networking, ayaw ko yan, gaaway kami. Pero the Lord has been faithful to us because He have seen the hearts of His people being faithful to Him also. Ang Tagalog, tinagalog ko yan eh. Daig ng katapatan ang katanyagan. Okay? Maging faithful ang bawat isa sa atin. Hindi na kailangang makilala ka, matandaan ka. Yung faithfulness mo lang, yun ang pag-uusapan ng tao. Amen. That talks about our legacy. Huwag mong ipamukha sa iyong pamilya na makikilala tayo kasi tayo, nagbibigay tayo sa kawang gawa, sa charitable institution. Kasi kilala tayo dito sa street natin. Tayo yung pinakamaingay. Naalala ko yung kapitbahay namin before, sabi niya, tayo yung pinakamaingay dito sa street natin. Narinig ko sila. Huwag ganun tayo makikilala. Makilala tayo, yung taong yan, yung mga taong yan, yung pamilya na yan, napakatapat nilang maglingkod sa Diyos. Amen? Kasi lahat ng bagay na ito po, may kapalit. And of course, lastly, obedience is better than applause. Aanhin natin yung palakpak ng taong, galing naman nila. No, aanhin mo yon kung in your heart, hindi naman pala totoong sumunod ka sa Panginoon. Obedience is better than applause. As we go back to that verse, pwede na po. Sabi po sa second part, I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Yung pong legacy na iiwanan nyo sa inyong mga anak, ano pong purpose? Kung ba't yun ang pinamana nyo? Okay, even the richest man in the world, kung ipapamana niya rin lang ay material na bagay sa kanyang mga angkan, mauubos at mauubos din yun. Tama po ba? But the principle of the Word of God, the values, ito pong tinuturo natin about this legacy. Kung ito pong magagandang bagay, the most valuable thing on earth, ang ituturo natin, iiwanan natin sa ating mga anak, it will last forever. The Bible says, the world will pass away. Everything in this world will pass away. But my word will never pass away. Tumayo po tayong lahat.